mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, may bagong unit tayong isi-share and feature sa inyo. Isang DA17V Semi-Wagon 4x4 Tiptronic non-turbo. So napaka-unique po ng kulay niya, matte. And tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. At sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayun nga mga bossing, this time yung unit na i-share ko sa inyo is napaka-unique. So isang DA17V Semi-Wagon Tiptronic 4x4 non-turbo. And yung kulay niya is ginaya dun sa mga Pro 4 na Nissan Navara, but this time ginawang matte. And request po yan ng owner. Shoutout po sa iyo, Sir Louie, all the way from CDO. And maraming salamat po sa pagpili sa atin dito sa KMJL Surplus Trading as your surplus builder. So ayun mga bossing, Semi-Wagon 4x4 Tiptronic non-turbo po yung unit na to. And off-road setup. So this time mga bossing, wala po siyang wrap around steel bumper. So una-una mga bossing, yung ginawa natin dito is nilift natin ng 3 inches. Siyempre yung ating lift dito is alsakaha. So hindi po yung katulad ng ginagawa na nilalagyan ng rubbers. So eto mga bossing, bukod sa alsakaha, pina-fabricate po natin yung kanyang mga extension ng suspension. So ayun, kasama po yun sa isang package ng off-road setup mga bossing. And aside from that, syempre para po magka kumpleto po, di naman mawawala kapag ka nagpa-lift tayo ng 3 inches, sinasama na din po natin yung kanyang 13 inches na mugs, and yung tires naman is mud terrain tires. At dahil nga malapad na yung mud terrain tires, para maging kumpleto talaga yung panlabas natin na mga bossing, panlabas na looks. So dinagdagan natin ng fender flare. So yung fender flare natin mga boss is made of fiber po yan. Pina-fabricate natin gamit yung fiber. And pinipintura natin. Syempre pagka fender flare naman kailangan talaga black. But kung i-request ng ating kliyente na ipasabay ng body color, pwede naman kasi kayo po yung masusunod. But nagbibigay tayo ng ideas kung ano yung mas proper na gawin sa unit. So idea lang po yun, and kayo pa rin yung masusunod at the end. So this time ginawa nating color black yung kanyang fender flare. So ito yung design, and brand new po yan lahat, from mugs, tires, and lug nuts or wheel nuts. So nagustuhan ko lang dito sa kulay na matte mga boss, hindi na po siya nakikita kapag ka nagagasgasan. So hindi tulad nung mga glossy na color, especially yung mga color black, kapag ka nagasgas, kitang-kita po yung gasgas. But itong matte colors, any color basta matte mga bossing, hindi po basta-basta nakikita yung mga gasgas. And baka isipin yung mga bossing, since matte po siya, hindi na po siya ginagamitan ng clear coat. Syempre mga bossing, meron pa rin po itong clear coat, but yung gamit natin na clear coat is pang matte. So ayun, wrap around 3M tint mga bossing, alam nyo na yan. Medium black, super black, medium black, and then dito naman is magic tint. So ito, maswerte yung owner ng unit na to kasi originally galing from Japan. Meron na po siyang nakalagay na hood chrome. So syempre hindi na natin yan tinatanggal basta nasama na po siya from Japan. And pagka dumating dito sa Pilipinas, kung ano po yung mismong unit po from complete knockdown, pag merong accessories gaya ng mga hood liner chrome, syempre hindi na natin yan tinatanggal. So libre na yan. So meron siyang kasamang rain visor. So original rain visor mga bossing, surplus or original, merong nakalagay na every sa front. So aside from that mga bossing, wala na masyadong pinalagay yung owner nito sa labas. So matatawag natin itong simpleng off-road setup with a twist kasi nga matte yung pinili nilang kulay. So napakaangas mga bossing, napaka-unique tingnan. Actually, bibihira po yung nagpapakolor sa atin ng mga matte colors kasi akala kasi ng marami, pagka matte yung kulay,
Kasi syempre pag matte kasi parehas lang yung bayad ng pintura. So akala nila nalulugi sila kasi daw matte lang naman, wala daw clear coat. For your information po mga bossing, meron pa rin po siyang clear coat, but yung ginagamit nating clear coat is pang matte talaga. So kahit po anong kakapal yung clear coat na ilalagay natin, basta pang matte na clear coat, hindi po yan kikintab. And syempre mga bossing, yung purpose din ng clear coat nito is protected pa rin yung pintura natin. So since semi-wagon mga bossing, matic na yan. All power po siya, power window front and likod, power mirror, ayan, kasama po yan. And syempre, captain seat po siya, front and likod. So silipin natin yung loob mga bossing. Yun, eto yung sinasabi ko sa inyo na basta semi-wagon mga bossing, isa sa pinakagandang part ng semi-wagon is yung kaniyang door pads is fabric po siya, hindi plastic. So ayan, power window, front and likod, switch ng power mirror, auto fold din yan mga bossing. And wala po silang in-avail na brand new na mattings, kaya po yung nilagay natin dito is yung original na rubber mattings ng mga DA17. Upholstery seat mga bossing, gray and black. Syempre merong pillow yan, kasama na din po yan sa likod. And syempre hindi mawawala tong ating water temperature gauge. Analog po yan, hindi tayo gumagamit ng ibang water temperature gauge. And 9 inches touchscreen stereo with reverse camera. So ito po yung kinagandahan sa mga 9 inches mga bossing, kasi Android na siya. Pwede tayong mag-YouTube dyan, merong Spotify, merong Google Maps. Ayan. So advantage ng 9 inches mga bossing, and syempre mas malaki siya kasi nga 9 inches. So another accessories mga bossing is dash cam or dash camera. So yung dash camera natin mga bossing, dalawa na po yung kanyang camera. So front and likod. So dalawang camera po yan mga bossing. And yun, lahing tulong din ng mga dash camera, lalo't pag naglo-long drive tayo. Hindi natin alam yung panahon. At least may record tayo sa biyahe natin from harap and likod. Yun, alam nyo na, converted po yung ating shifter from right to left. Alam nyo na kung ano yun. And syempre, yun, converted po ito using secondary gearbox. So this time iipitan na po yung mga gearbox sa Pilipinas kasi wala na masyadong ini-import na mga secondary gearbox from Korea, kasi made from Korea po itong gearbox natin. Sa mga Bongo po ito galing. So medyo mahirap na po humanap ng mga gearbox ngayon, but good thing madami po tayong pondo mga bossing, and ayun, nag-hoard talaga tayo para sa mga unit natin. And another specialty ng semi-wagon mga bossing, hanggang dito mga bossing, plastics po yan. And ayan, dyan po yung lagayan ng ating mga jack tie range. Ayan, andyan sa loob. And dito po nakalagay yung pang-ikot ng jack. Siyempre, captain seat nga. So, mas known kasi dati na individual seat. So, kapag ka-individual kasi, bakit siya tinawag na individual dati or individual seat? Kasi individually, napipilo po itong kanyang sandalan ng likod. So, hindi sila katulad ng mga straight seat na hindi po individual yung pagkatupi ng mga sandalan sa likod. And yun, pagka captain seat mga bossing, meron din po siyang headrest. So adjustable po tong headrest natin, pwede natin itaas and pwede natin isagad pababa. And last mga bossing, meron din po siyang ceiling felt. Ayan, so color black po yung felt na nilagay natin. And yun, kasi nga pag dumadating yung mga unit natin dito sa Pilipinas, kulang-kulang yung mga clips niya. Kaya meron tayong mga binibili, mga brand new para maging kumpleto. So nagko-contrast naman yung kulay ng tawag dyan, clips dito sa all black na ceiling natin. So para silang mga stars na kumikislap. And mga bossing, kapag nag-avail tayo ng felt sa ating ceiling or VIP ceiling, syempre kasama na po itong ating side pads. Ayan. And back pads. Ayan. So kung hindi ako nagkakamali mga bossing, etong unit na to is in order sa atin nung patapos ng December
But nahanap natin to nung February na ata or last week of January. Kasi dun po na time nagsimulang kumonti na lang yung supply ng mga DA17. So napakahirap hanapin yung semi-wagon 4x4 Tiptronic talaga. And sa awa ng Diyos, nakakaintindi naman sila Sir Louie, which is ang owner nito. And yun, kalma lang sila, naghihintay ng update natin. And good thing, nakahanap nga tayo kahit na sobrang taas ng presyo. And yun, pahirapan talaga. But ayun, ngayon, natapos na yung unit and bukas ng umaga, i-release natin to. And sila po yung bumiyahe from Cagayan de Oro papunta dito sa Turil, Davao City. And actually, ngayong, kasi umaga na ngayon alas 2 na. And yun, mas pinipili ko kasing gumawa ng video tuwing madaling araw kasi tahimik. And yun, actually andito sila ngayon sa Turil, malapit sa shop natin. And doon sila nag-check-in sa isang hotel malapit. And bukas ng umaga, mamayang umaga alas 8 ng umaga, dadating sila dito and gigising na naman tayo ng maaga. So ayun, shout out ulit sa inyo boss Louie. And maraming salamat po talaga sa lahat po na pag-iintindi nyo. And yun, pagtitiwala sa amin sa KMJL Surplus Trading. At bago ko po tapusin yung video mga boss, syempre kasama po dito yung heavy PMS. So change oil, AGS cleaning, tapos na. Yung trigger switch po ng ating AGS na from passenger side ng Pilipinas, tinatransfer natin dito sa driver side. Differential oil, brake pads, brake shoe, linis ng throttle body, intake manifold, checkings ng mga spark plugs, and cooling system mga boss, importante po yan, nakakulant na siya. Napalitan na din po ng mga radiator caps, T-caps, thermostat mga bossing ngayon, kumpleto na yan. And syempre, naggagawa tayo ng test drive dito. Kaya po every test drive, pagka may nakita po tayong mga problema, babalik tayo ulit dito sa talyer or sa shop. And gagawin yung mga remarks and test drive na naman ulit. So, ayun, malayo pa po yung ibababiyahin nila Sir Louie bukas. I mean mamaya. So target daw nila mga alas 10 ng umaga, makakalis na sila dito. And babiyahe na sila pa diretso ng Cagayan de Oro. So presyo tayo agad mga bossing, isang DA17V Tiptronic 4x4 semi-wagon non-turbo. And yun, matatawag natin itong simple off-road setup. Syempre kasama na po yung paglilift nito ng 3 inches, alsakaha, brand new rims and tires, mud terrain tires. Lahat-lahat po ng accessories na nabanggit natin mga bossing, umabot po siya ng 386,000 pesos. So 386,000 pesos mga bossing, meron na po kayong ganitong setup. So mga bossing, baka naman gusto niyo ng ganitong setup, 386,000 pesos mga bossing, meron na po kayong ganitong setup. So yun, message lang po kayo sa ating official Facebook page, KMJL Surplus Trading, and sa aking personal account, and to my partner account, Kim Luis Busalia and Kitty Cat G, and to my smart number na 0999-880-2420. And maraming salamat po mga bossing sa patuloy niyong pagsosuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog. Bitch.